tayo para magpalit tayo ng battery itong Honda Click 125i. So, paano kaya palitan guys? So tara, samahan niyo. Paano ba magpalit ng ng battery ng Honda Click ng 125i or 150 150. So madali lang yan guys magpalit. So kaya unang-una syempre kailangan natin ng battery. Yan. Itong battery nito guys, binili ko sa online. So medyo mahirap lang talaga bumili kasi ng original na battery. So ito, galing sa online nito guys, binili ko sa online. Ito yung original battery niya guys, GTZ 6 volts 6B. Okay, GTZ 6B ang model niya guys, 12 volts plus 5Ah guys yung capacity niya. So ito siya, yan. Okay, ito siya guys, ito yan, GTZ 6B ang model. Okay, GS siya, GS ba. Siyempre guys, kailangan natin ng Phillips screw para pagbaklas din sa sa cover ng battery, lagay ng battery. So bakit natin papalitan ng battery nitong motor? So yung kinabit ko pong battery dito ay wala kasi akong nabili dating battery na stock din siya, so hindi ako nakahanap. So meron akong pinalit na battery pero hindi siya original guys na ganito na yung stock guys, hindi wala akong mabiling stock. So ibang battery pinalit ko, pero although tumagal din siya ng almost make it 2 years guys na na gamit. So yun guys, so ang problema kasi guys, kaya ko papalitan na siya, may nalabas na rin na battery indicator, lumalabas na po yung battery indicator. So yun po, sa mga bago pa po sa Honda Click, so ang battery po, hindi nila alam kung saan, yung mga hindi po nakakalam kung saan nakapwesto yung battery. So nandito po siya guys, sa may side po guys, sa inaapakan nyo, nandito lang po yung battery. So dito natin bubuksan guys, wala po yan dito sa upuan, kundi nandito po. Okay, so tara guys, buksan po natin. Kamatin ko muna itong pinakamating ko para makuha yon, para matanggal natin yung pinaka cover ng battery guys. Okay, so yan po. So ito po siya guys, yung cover ng battery natin guys. Battery casing. Box ito guys, battery box. Pagkalas na nito guys, kung nakalas nyo na yung tornilyo, ikotin nyo na rin ang touch screen guys para makuha. Yan. Okay, ganun lang yan guys. So, ito po yung sa bandang low po siya guys, meron po siyang cover ulit, pero yan hinuhugot na lang yan guys. Ito, hiwalay mo lang ito guys para hindi siya mahablot. Ingatan nyo lang na mahablot itong ECU guys. Yan. So sukot lang na plot screw guys para matanggal. Ganyan po siya guys. Ito yung battery natin guys. Okay guys, tip na rin, paano ba malaman na kung para saan yung mga fuse na yan tsaka relay. So malalaman po yan guys dito sa cover niya na rin na dito. So makikita mo rito, naka-indicate din guys pag nakatakip na ganyan. So ganun yung position niya guys. Ito yun. So mababasa mo dyan guys, ito po yung pinaka relay. So main relay natin, tapos charging relay, ito po siya. Then main na fuse, yan. Ito po yung pinaka main na fuse, 25 amps. Tapos backup naman po yung 10 amps. Then ECU naman to, cell. Ito, number 10 sa baba. So sa kanan naman guys, ito yung stop horn, 10 amps.
Then meter winker naman to, sa tail light, meter winker. Saka guys, pahabol na rin just in case na maputulan kayo ng fuse guys at nagkaroon ng problema guys, huwag nyo nang ulit-ulitin na lagyan guys ng fuse. Mas mabuti pa ipa-check nyo na sa auto electrician, yung marunong talaga, para ma-check niya, kasi baka mamaya meron kang shorted na grounding na wire, nag-short na pala at lalong masunog yung motor mo guys. So yun po, yung mga cases na kung ang fuse kasi guys, hindi yan basta-basta napuputol na walang dahilan. So yun po yung ano yan, kaya po napuputol yan, ibig sabihin meron kang problema sa system, ibig sabihin meron kang nag-malfunction, merong nag-short circuit, ganun po siya. Kaya bago nyo palitan guys ng fuse, check nyo muna guys kung okay yung wiring ng motor mo o kaya walang shorted bago ka magpalit ng fuse guys. So tip lang po yun guys, huwag kayong basta-basta magpapalit ng fuse na ng mas mataas dito, kasi delikado po, pwedeng sunugin yan, harness or ano pang mga accessory ng motor na pwedeng madamay guys. Ito guys, yung pinakababae, ignition pump. Yan, yung 10 amps na yan. So yung nakalagay, naka-indicate guys na A, ibig sabihin ito yung amperahe po yan ng fuse. Okay. Then just in case na naputulan kayo ng fuse guys, meron po yung spare guys sa likod. So pag ginamit mo yung cover, makikita mo yan guys dito. Okay. Yan, nakalagay dyan. Ito nahulog na yung isa guys. So kinilagyan ko ng tape eh. Ito yan, nakalagay dito lang yan guys. So yan, halimbawa naubusan na kayo ng fuse guys, nagamit nyo na, bili kayo uli at spare nyo dyan para just in case na maputulan kayo guys. So yun, meron kayong fuse na panlagay habang nabiyahe guys. So yun po, sa akin kasi nilalagyan ko ng tape kasi minsan nahuhulog guys. Yan. So tinatakip ko na ganyan. Okay. So ano bang dapat na nili-spare na fuse guys? So G's, kailangan meron kang 10 amps na spare guys, tsaka 25 amps para sa main fuse. Okay, ganun po siya guys. So ito, medyo lilinisin lang natin pa. Tapos isang tip pa guys, hanggat maaari, wag nyo pong ilulusong sa baha ito, wag nyo ilulubog ng todo guys, kasi for electronic po itong nandito guys. Yung relay, may coil po yan, tapos dumadaloy po dyan ng 12 volts guys na supply. So pag pinasok po ng tubig ito, may tendency po na ito ay magloko, mag-short circuit po siya, kasi unang-una nandiyan na po yung positive tsaka negative sa coil na to ng relay, tsaka yung pinaka-contact ng relay, may tendency mapasok ang tubig, magloloko po yung motor nyo guys. So hanggat maaari guys, advice lang sa mga may mga motor na ang battery nandito sa tapakan guys, hanggat maaari huwag nyo ilulusong ng todo guys sa baha. O kung hindi naman hindi naman na sinasadya ng nalusong guys, linisin nyo na lang po kaagad. Tapos pati mga fuse, i-check nyo na rin lahat po yan para hindi po magloko yung motor nyo guys. Guys, paano ba baklasin? So Phillips screw lang yan guys, itong para mabaklasan natin itong battery. So dalawang terminal lang po yan guys. So ito sa positive tsaka negative guys. So baklasin nyo po yung positive tsaka negative. So Phillips screw lang po yan guys. Ganun lang pong pagbaklas nyan. Dali lang po magpalit ng battery guys, DIY lang. Okay, so yun po, nahiwalay nyo na yung positive. Okay, so tanggal na natin yung positive guys. Then yun sa negative naman. So itong nakakabit na to guys, ito yung ano ko, yung fuse na to, ito yung nakakabit para sa cellphone charger, tsaka sa mga horn, yung MDL ko. So dito po dumaan guys, may sarili po siyang fuse. So ito naman yung negative guys, yan, baklasin lang din po yung negative. Okay, so ipakita ko na rin sa inyo guys kung ano yung battery yung ginamit ko nung wala akong makuhang battery na original guys, na stock. Okay, so ito yun guys, ito yung battery na nabili ko noon, na although matagal din siya, matagal din inabot guys.
Angapin lang guys na ganyan. Yan. Para makuha guys. Yan. So yun guys, bali ito yung battery na papalitan natin guys. Ito yung battery na ginamit ko guys. Kasi wala akong makuha na GTC 6B guys. Ang nagamit ko guys ay GS din siya, kaso GTZ 7S. So akma po yan guys sa motor nyo. Okay, akma yung GTZ na yan 7S. Okay, kung wala kayong makuha guys na GTZ 6B, so pwede itong GTZ 7S. Okay, so yun po. Pero ang stock kasi talaga yan guys is ito guys, yan, ito ang stock talaga guys, GTZ 76B. Pero dahil wala akong makuha noon na ganito, ito yung pinalit ko guys. Yan, GTZ 7S. Yan, parehas lang naman ang laki niyan guys. O halos, yan o, akma lang yan guys, parehas lang ng laki. So sa mga kung walang makuhang ganung model GTC 6B, so pwede itong gamitin guys. Ito naman matagal na rin to guys, tumagal na rin sa akin to, almost 2 years na. So mahigit 2 years na rin to guys na ko. Okay, so yun po, kaya nagpalit ako guys, kasi may nalabas-labas na rin na alarm doon sa sa indicator. Guys, bali ang gagawin natin dito ay kakabit na natin itong bago. Yan. So isusop lang natin yan guys. Ganun lang po ang yan. Napakasimple lang po guys. So ang negative guys, pansinin nyo, huwag kayo magkakamali pag nagkabit kayo ng battery guys. Yan ang huwag kayo magkakamali. Kailangan alam nyo kung nasa ng negative tsaka positive guys. So kung di mo makikita dyan guys, nandito rin sa ibabaw, yan, mayroon siyang sign plus at saka negative na sign guys. Okay, so itong battery na to guys ay maintenance free battery na siya, so hindi mo kailangan magdagdag ng tubig kasi na siya, maintenance free. Okay, so yun po, sasalpak na lang na ganun yan. Yan. Okay, so kasalpak guys, lalagyan na natin yung tornilyo. Napakasimple po guys ang magpalit nito. So kayang-kaya nyo pong gawin yan, lalo sa mga baguhan po na may mga motor. So kayang-kaya pong magpalit guys. So ito guys, itong wire na to, ito yung para sa sa MDL. Supply ng relay sa MDL tsaka yan guys, para sa cellphone charger. Okay na guys, so yon, naikabit natin yung positive. Ito naman tayo sa negative. Okay, yan, sa negative naman tayo guys. Okay, bait natin inuna na ikabit yung positive guys para maiwasan ng short circuit, kasi unang-una kapag nakahiwalay pa yung ground mo guys, walang magbabody ground na circuito rito guys, kasi nakakalas ka pa dun sa negative. Okay, so hindi ka walang shortage na mangyayari guys, hinuli natin itong ground. Yan, may tornilyo na pong kasama yan guys pag bibili ka ng battery. Okay,
Okay, ganun po siya guys. Then ito naman, hindi na mamaya. So testingin muna natin guys bago natin takpan. Okay, so yan na po guys. So yan, okay na po guys. Ayos na po yung pagpalit natin ng battery guys. Okay. So ibabalik na po natin itong cover guys. Cover, babalik na natin. So ito, nakita nyo, dito dadan yung ECU guys. Sabit nyo lang yan dyan. Okay. Tusok nyo na ganon. Medyo hila ng konti yung ECU guys. Pataas. Yan. May group po pala dito yan guys. To. Dito dadaan yan. Ito. Itong wire na yan. So yun guys, ito naman itatakip lang na ganun guys. So may sasabit nyo lang yung lock dito guys, sa gilid dito. Tapos ilalagay na rin itong matting guys. Maganda guys talaga pag bumili ka ng matting kasi dagdag protection ito dun sa sa battery mo guys, kasi tsaka sa mga fuse guys, hindi siya mapapasok ng basta-basta ng tubig kasi may protection siya na matting, kaya maganda rin lagay mo ng matting guys. So yun guys, okay na, nagawa na natin guys na magpalit ng battery ng Honda Click 125i guys. Tapos natin palitan itong ng battery, itong Honda Click 125i. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.